nagbigay naman ito. Subalit, iba ang naging sagot sa atin ng ating Panginoon, Jesucristo. Mula sa kanyang tugon, ibinuod niya ang mga 10 utos sa pamamagitan ng 2 mahal na utos. Yun nga po ang ibigin po natin ang ating Diyos na buong puso, na buong isip at buong kaluluwa. At ang pangalawa naman po, ang ibigin po natin ang ating kapwa, ang ating sarili, kagaya sa ating kapwa. So una po ay ang pagmamahal ng Diyos na buong puso, isip at kaluluwa. Ito ay namamatay sa tinatawag na Shema, Israel na mga Hudyo, o makinig ka o Israel. Mula sa aklat ng Deuteronomio, ang pagmamahal sa Diyos ay dapat ipinapakita ng sapat sa bawat sinasabi natin at sinasampalataya natin. Dapat sa buhay din natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagiging mga mabubuting lingkod niya. Higit sa lahat, sundin natin ang kanyang mga utos, lalo-lalo na ang kautusan ng pag-ibig ng kanyang pagkukunan. So, para po sa akin, yung una po, dakilang utos po ng Panginoon. Dahil naibinuod nga ng ating Panginoon ang 10 utos, isasama rin natin, di ba po sa utos ko, doon pa lang po na realize or na intindihan kung bakit ginawang dalawang dakilang utos na lang ng Panginoon yung 10 utos. So, yung unang dakilang utos po kasi is connected po dun sa first 10 to 5 commandments po. So, pangalawa naman po, yung from 6 to 10 na commandment sa 10 commandments po is related naman po sa atin, sa katulad natin mga tao. So, kaya lahat naman po is mahalaga po yung 10 utos po ng Panginoon. So, kaya po siguro ginawa ng Panginoon na dalawa na lang po para mas maintindihan natin at mas ma-apply natin sa sarili natin kung ano ba yung kahalagaan ng 10 utos sa ating Panginoon. Siyempre sa sarili po natin, dahil si Lord po nang nagmahal sa atin, so, kailangan ibalik natin sa Kanya yung pagmamahal na pinakita niya, pinaramdam niya sa atin. Sumala nung niligtas na tayo sa ating kasalanan, doon kasi natin maiisip na bakit nga ba ginawa ni Lord na iligtas tayo? Dahil hindi naman niya tayo kilala, hindi naman niya tayo nakikita. Pero siguro kaya ginawa niya dahil ganun na tayo kamahal. Tapos po, bilang Kristiyano, bilang charismatic, sa pag-praise and worship natin sa Kanya, sa every time na prayer meeting natin, ina-apply na rin natin sa Kanya kung gaano natin siya kamahal kasi every time na nandito tayo sa gawain ng Panginoon, pinapatama natin sa Kanya kung gaano natin siya kamahal, kung gaano ito siya kahalaga sa atin. At the same time, hindi natin namamalayan na sa ginagawa natin pagmamahal sa ating Panginoon, the more na nagmamahal tayo sa Kanya, the more na nagbabago yung pananaw natin sa buhay, pananaw natin sa pang-araw-araw. Yung po yung dati, ganun yung ginagawa natin. So, sa ngayon, after natin na i-apply sa sarili natin yung unang nakilang sa ating Panginoon, di naman po kasi mahirap gawin yun. So, may mga tao na po siguro na pride na ba't pa natin kailangan gawin yun? Ba't pa natin kailangan express sa Kanya na ibigin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip. Kasi minsan may mga times na tumitingin lang tayo sa kung ano man na meron na ibinibigay siya sa atin. Hindi natin tinitignan kung ano yung mga bagay na hindi natin nakikita. At the end, doon natin